What's up, schoolmates? And to all the women out there na sobrang napaka-slayable in this society. So keep slaying sa mga kumare natin dyan. Right? Wow! Just like you, Trish, of Yes. course. A beauty queen with beauty Slaying. and brains, di Slay ba? na slay, sis. Charot. Kaya naman Slaying welcome before. sa Okay. nag-iisa at very diverse na youth program sa television. Walang iba kundi ang Schoolmates! Ayan. So, syempre, intro pa lamang yon, no? Yes. Diba? May pinaguhugutan talaga yung topic natin today because as we all know, March is Women's Month. O, diba? Bida-bida ang mga kababaihan ngayon because why not, right? So, schoolmates, kamakailan lang, medyo may mga napag-usapan on social media when it comes to mga trending interviews ng isang personality. Medyo alam na natin yan. Yes. Medyo kilala ko yan Staple siya. name siya ngayon sa Oh. household, 'di ba? Na medyo preaching ang dating about what women can do, what can they not do. At syempre, maraming natitrigger. Ako, na-trigger talaga ako, 'di ba? Yes. No, about stereotyping. Kasi medyo yun talaga yung lumalabas. It's Totoo. stereotyping about women. Pero schoolmates, no, admit it or not, women today are more capable in this society dahil Yes. sa mga nagdadala nitong achievements. Yung mga dadalang achievements, of course. Di ba? Correct. Kasi society natin ngayon, more like nag-step up talaga yung mga women Oo. And hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa bansa. Of course, so syempre, no, James, in this generation, hindi lang basta-basta yung mga kababaihan, no? And I don't think we should be labeling women as just women. Kasi more than that, di lang siya babae lang ako. Babae ako and there's more of me. 'Di ba? Ganun yung gusto natin Totoo. na statement, especially in Women's Month. At because araw-araw dapat ang Women's Month. Mga ina, 'di ba? Ayan. So syempre, dadaanan natin yan later. Kaya naman, schoolmates, for today's episode, bibigyan natin ng spotlight ang mga kababaihan na patuloy na lumalaban sa equal rights para sa mga kababaihan Let's in go! this society. Kaya naman, mga kasama natin today, very slay ang kanilang mga makeup at pink na pink sila. Ito lang po ang pink ko today. Okay. So, let's start with Veronica. Veronica Robles, President! President Veronica! Ganon. President na din lang, ganon. President of All Things Feminista and Micaela Galpao, Co-Head Advocacy and Education Committee of All Things Feminista. So, syempre, no, powerful ang mga kumare natin Yes, today. pamalakasan sila dito. Correct, ngayon, ha? correct. At slay na siya ang kanilang makeup. Medyo Yes. dinaig ang pink ko today. So, umpisahan natin, guys, no? So, can you tell us about your organization or about your own experience din, why you started this organization? Ano ba yung mga na-encounter nyo na commonplace na implications tungkol sa mga kababaihan when you talk about or you talk to other people about your organization? Go, Veronica, Madam President. Game. Ayan. So yung org po namin is called All Things Feminista. It actually started as a group page on Facebook which now has 8,000 members. Wow. So yung group page po na yun, it was used before para mag-ask ng mga beauty tips. So Okay. about confidence, paano mag-boost ng confidence, ano yung mga pwedeng makeup, mga skincare. So nagbibigayan ng advice doon. But apart from that, we also talk about giving advices to each other. So pwede kami mag-ask, pwede kami magbigay tungkol sa family, sa love life, sa school. And then most importantly, kaya nabuo yung org namin is because yung mga members po namin, even before, ginagamit namin yung platform namin for our advocacy. So, dahil doon, naging malaking foundation ng group namin is yung feminism. So, from a group page, we decided to make it an official organization. So, ang pinaglalaban po namin, mga karapatan ng babae, at hindi lang yung pati yung mga other issues na relevant din. So, LGBT, children, mental health. Ayun. Love that. That's so Yes. inclusive. Pero nag-start lang sila na nag-aas lang ng advice. Normally kasi women want to feel included or parang they want to feel like they have their own tribe. Yes. Which I can very much relate to. Medyo mahirap kasi di ba alam natin yung medyo nature nga daw ng mga kababaihan. Medyo nasa competitive space daw ang mga kababaihan. Medyo parang, sino Lahat ka palaban ba? na eh. Wow, palaban lahat, di ba? So, Pero syempre, with those implications, no, paano kayo nakapag-educate ng other people na hindi naunawaan yung organization ninyo na dapat ganito ang pagtrato sa amin, ganito dapat Oo. dapat iwasan, mga ganong bagay? Bilang mga kababaihan, nararanasan natin kung paano tayo minamata at minamaliit ang lipunan. Right. And of course, lahat tayo, kababaihan, nararanasan natin yon. Hindi naman agad ini-impose na, oh, you should, dapat magalit ka sa sistema, dapat baragay mo. Hindi doon nagsisimula. Ang ginagawa natin, katulad kung paano natin ine-educate ang masa sa paikibaka, ganun ang ginagawa sa kababaihan. Nililinyahan natin yung galit nila. Kasi hindi naman lahat ng kababaihan pag sinabi mo, hindi dapat lahat naging housewife, dapat ganito, ganyan. Hindi Yes, lahat I like mag-agree that. sa'yo. Ako pag narinig yan ng housewife, magagalit sila.
Yeah, So yeah. yung struggle ng pagiging isang ina, yung struggle ng mga kababaihan sa lansangan, sex worker, hindi mo pwedeng sabihin na sex worker ay mali yan, ganito, ganyan. Hindi. Kailangan mo Yes. linyahan bakit nagiging mali yun sa pananaw mo. At Right. bakit dangerous ito sa mga kababaihan. Siyempre, natitake advantage tayo ng sistema, patriarchal system to be Exact, yeah. But you need to contextualize what puts them in that specific system, di ba? Yes. Yun yung, nagandahan ako dun sa parang nililinyahan nila yung galit. Oo. Kasi paminsan, people just accept it that it's wrong and that they think that the people make those choices kasi gusto nila. But sometimes they're forced into those situations, which is Yes. really nice for your organization. So, siguro, puntahan natin dahil may nabanggit ka na medyo taboo sa paningin din or sa Totoo. pandinig ng mga kababaihan. It's so weird, no, na even mga kababaihan, they look down on kapwa nila Yes. kababaihan when they hear those things. So, let's shift the topic to victim blaming. Kasi parang mas nagagamit kasi siya ngayon sa mga kababaihan. Or Very common, no? Very common siya, no? Victim blaming nga daw ang, kumbaga, isa sa pinaka-common na ginagawa sa mga kababaihan sa ngayon. So, in your perspective, ano ba yung kulang when it comes to the perspective of society? Why do people still subscribe to victim blaming? Kasi even though mas palasak na yung information, mas palasak na yung context, bakit ganun pa rin yung pag-iisip ng mga tao? Siguro punta mo na ako, Veronica. Sa tingin ko po dahil bukod sa entitlement, 'di ba, yung mga babae, akala nila Yeah. pag-aari nila tayo. Kapag may ginagawa tayo kung paano tayo magdamit, paano tayo mag-act, akala lagi nila para sa kanila 'yon. As if everything we do is meant to attract them. And then apart from that, I think yung concept natin ng consent and yung respect, sobrang hindi siya maayos. That's why people think na, okay, pag nakita kitang ganyan, pag na-attract ako, pag naka-feel ako ng sexual pleasure, may entitlement na ako sa'yo. Pwede kong gawin yung gusto ko. And ayun po, dahil din sa society natin na tinotolerate yung ganitong mindset, Yeah. kaya nagpapatuloy siya. And really, victim blaming is very prevalent dahil tinotolerate siya and people are not doing something about it because it's more convenient. Mas madali para sa kanila nasisihin yung mga babae. Correct. Imbes na they will claim na galit sila sa harassment, galit sila sa sexual harassment. But at the same time, they think it's easier to control the women instead of educate those men. Or sometimes they even condone that behavior, di ba? Lalo na if there's a feeling of parang, kabody ko to, locker room talks and stuff, di ba? So, ikaw naman, Micaela, what do you think? Ay, Why kung is victim blaming like uugatin that? natin ito no, mula sa kasaysayan. Simula nang dumating ang Espanyol sa ating bansa, doon nagsimula na tingnan yung mga kababaihan bilang mababa. Sa macho pedal ng sistema kasi, ganun yung tingin na kapag babae ka, hawak ka ng lalaki, kontrolado ka Right. nila. Kaya ayun, katulad nga ng sabi ni Veronica na mas convenient na sisihin yung mga kababaihan. Kaya nananatili yung victim blaming even now. Katulad ng sinabi mo, lantad na yung information. Pero kung ugatin kasi talaga din siya sa kasaysayan, nagsimula ito sa ibang bansa. Yes. Sa pangkaisipan nila na kung saan kapag may nabastos dahil sa pananamit, kasalanan nila yan. Yeah. Kaya nga noon, di ba, nung hindi tayo sinasakop ng pre-colonial era natin, Mga Kastila. sobrang layang magsuot ng mga babae at ang mga Totoo. bakla, ang mga kababaihan, mataas ang tingin sa kanila. Correct. They are leaders. Yes. Pero dahil dumating ang Espanyol at tinitingnan nga ang mga kababaihan dahil ayun nga, biblically speaking, dinala Yes. nila ang kanilang relihiyon. Biglang hindi na naging magandang pagtingin sa mga kababaihan. Lagi silang nasa bahay, simbahan, they should serve men daw, dapat daw lagang pinaglilingkuran yung yung kalalakihan. Sinasabi rin na yung mga babae is mahina sila, so dapat nasa bahay lang. Pero when in fact, sobrang hirap maging housewife. Sobrang hirap gumawa ng gawaing bahay. Yeah. Correct. At Alam mo- nila lang Oo. kapag sinabi mong housewife. My mom is a housewife and when people say na parang lang naman yung Housewife trabaho nila, lang. ang hirap nung tinatrabaho nila. So, yeah. Alam mo, I agree with Micaela, right? Kasi sa history talaga, I think, ayun yung foundation ng lahat kung bakit nagbago yung tingin sa mga kababaihan eh. Kasi Yeah. during the times, bago nga tayo sinakop, no, yung mga kababaihan is leaders talaga sila. Sila yung mga And priestesses, Oo, di ba? priestesses, The word, mga princesses, the words. mga Yeah. mataas talaga ang tingin sa kanila. Pero Yeah. kalaunan no, dahil nga sa pagsakop sa atin, na-adapt na rin natin to up until today. Yes. Pero kasi naipaglaban na rin tayo nila Gregoria de Jesus, nila Marina We have a lot of Dizon, Filipina heroes, nila yeah. Tandang Sora, no, na tumayo as women to fight for themselves. And nakakalungkot rin na hanggang ngayon, nakaka-experience pa rin yung mga kababaihan natin ng pang-aabuso. And speaking of pang-aabuso, no, even sa other
part of the world, may mga bansa na nag-legalize na pananakit, pang-aabuso ng mga kanilang asawa. Even may article din no, na parang nagsasabi na legal ang pananakit sa mga asawa nilang babae. At Right. hindi To lamang keep them in line. magiging Yeah. illegal lang yon kapag nabalian ng buto. At bibigyan lang sila ng karapatan makapagsumbong ng pulis kapag sinamahan sila ng lalaki. Right. Lalaking Kaibigan, relatives, kapatid, kaibigan, or correct. even asawa nila. Think about it, no? Kung sa ibang part ng mundo nangyayari yon, what more sa ating bansa na may mga iilang hindi nasisilayan, no? With that, no, sa tulong ng inyong org, paano nyo mapapalakas yung protection for women and how will you educate them to stand for themselves? Siguro simulan natin kay Veronica muna. Yes. As a president, go. Let's go. Ayun po. Sa org din po kasi namin, actually we have experience na nag-open up sa amin yung mga victims, especially dun sa group page namin dati. So, I think it's really important na bibigyan natin sila ng boses. Dapat alam nila na pag nagsalita sila, hindi sila sisisihin. Right. Dapat I agree. mapapakinggan sila, hindi mababaliktad. Yes. So, una, dapat alam nila na meron silang safe space na matatakbuhan. Mahalaga na magamit nila yung boses nila. And also, pag kasi nagsalita na sila, I think there's a domino effect after that na, okay, may isang biktima na nagsalita. Yung ibang victims, ma-encourage din sila Correct. na, okay, valid pala yung nararamdaman ko na talaga palang masama yung ginawa sa akin. So it's also important na ma-inform natin sila of their rights, kung ano ba yung mga karapatan nila sa katawan nila. Yes. Lalo na yung naging epekto ng victim blaming, even yung mga babae mismo, sila yung nag-iisip na, okay lang siguro yung ginawa niya, baka kasalanan ko. rin." Nagagaslight ang Oo. sarili. Oo. Natatanong din yung Gaslighting sarili ng nila. malala. So Right. ayun, dapat alam nila yung mga karapatan nila at dapat meron silang space. At actually, dapat hindi lang siya isang safe space kasi I don't think a safe space should just be an escape or like a little Yes. isolated area kung saan sila safe. I think that a safe space should be every place. So we Correct. should also work on making every place, yung bahay natin, yung schools natin, even yung government natin, it should be a safe space para sa lahat. I really like the fact that she started with family. Kasi Yes. sometimes yung sense of self ng mga kababae, nagsisimula yun sa bahay, how their mothers are treated, Yes. paano ba tinatrato yung mga babae nila, mga kapatid. Kung ano yung nakikita nilang example sa bahay, yun na-emulate kasi nila. And nafe-feel nila na yun yung deserving nilang treatment, especially when they go outside. Yes. So, medyo pupuntahan kita mamaya, no, Mikael. Meron pa akong next na tanong. So, we want to know your take about people using religion. Nako. So, syempre, babalik tayo doon sa di ba? Parang commonplace na pangalan ngayon. Di ba? Huwag na natin siya pangalanan, pero alam nyo lahat yung paki-comment na lang. Pakitag siya sa Please comment episode na below. to. So, what is your take about people using religion, as you've already mentioned, that always happened, or that has happened in the past, especially during the colonization of the Philippines? Paano ba natin papalawakin yung perspektibo ng mga ganitong tao? Lalo na if they feel that religion is the right justification of why they do something like that to women. So, and also, in this society, paano mo papalakasin yung loob ng mga babaeng nakakarinig ng ganon? Kasi syempre, hindi natin may iwasan. May mga religious talaga mga babae who might believe that that is the right Yes. treatment for them. How do you deal with that? Especially if may mga ganong miyembro ng organization nyo? Unang-una, hindi natin agad sinasabi na kapag may mali silang sinabi or hindi maganda sa pandinigat, hindi natin pwedeng sabihin na mali yan. Okay. Kasi kapag sinabi mong mali ang punto ng isang tao, doon nagsisimula ang argumento. Correct. Yes. At Ego. mas madalas, Ego, pwede pang diba? magkaroon ng ad hominem at magkaroon pa ng heated argument to the extent na hindi na kayo mag-usap. Correct. Yes. So, hindi mo siya maitatama. At ang Okay. pagpupuna or pagwawasto ng ugali ay hindi siya ganun kadali. Right. Hindi siya ma-change overnight. So, ang kailangan natin gawin, maging mapagpasensya tayo and at the same time, patuloy natin silang i-educate na eto, hindi, meron yung kasabihan, di ba, na your God or your religion prohibits you, but that doesn't mean that you should prohibit others as well. Okay. Kasi kapag may sinasamba ka or may nananampalataya ka, ito yung pinaniniwalaan mo, you can just impose that to others just Yes. because you think it is right. Sabi nga ng professor namin, isang professor ng bayan, walang tama at mali. Kapag tinanong mo isang tao kung ano yung tama, mali para sa iyo yun. At kapag tinanong mo isang tao kung ano yung mali, tama para sa iyo yun. Therefore, you can just call others na, mali yan, ito kasi yung tama. And you're calling them out. At kapag ginagamit natin yung relihiyon natin so we can perpetuate women, that's not right.
Yes, Yes. yes. Kasi- And I think depende rin kasi siya sa kausap mo, Yeah. 'di ba? Oo. Parang kung ano yung tama or mali is nanggagaling sa perspektibo at experience na meron ka. Kung yun yung talagang true or kumbaga lack of a better Kinalakihan term, nila. kung nakikinabang ka sa ganong pag-iisip, hindi mo kung nakikinabang ka sa ganong pag-iisip, hindi mo pwedeng i-call out yung isang Yeah. tao just because hindi sila nakikinabang doon na dapat ganito ka because it worked for me. If it doesn't work for them, right? Ini-enable nila. Correct, correct. And yung religion kasi natin, hindi natin siya, yung minsan kasi hindi na siya tungkol sa religion eh. Yeah. Oo. Yung sarili mo ng pangkaisipan yun. Oo, at justify mo Yeah. siya kasi sabi sa Bible, ganito. At katulad nga ng sabi ni Veronica, dapat nagsisimula yung safe place sa bahay. Pero dahil nga nasakop tayo ng ilang mga bansa, Oo. nagsisimula ang ganyang pangkaisipan sa cultural norms Okay. na nanggaling din sa pamilya. Kaya paanong magiging safe place ang pamilya sa karamihan sa Pilipinas kung saan itinanim sa atin ng mga baniyaga na ang mga kababaihan ay mahina, ang mga kababaihan ay dito lang, hindi pwedeng mamuno, kailangan sumusunod. Pati po nanamit, di ba, kung paano express sarili natin. Correct. Totoo. So, paano natin sila poprotektahan at paano natin makukumbinse ang mga ibang kababaihan na hindi tama yung ganito. Ayun, kadali sabi ko kanina, linyahan natin yung galit nila at ipakilala or i-educate natin sila sa maayos na paraan. If they, kunyari, taliwas yung pagtingin nila sa atin, na hindi, ito kasing sabi ng mama ko, syempre kapag magulang, Pag hindi sabi talaga ng sila mama, automatic walang susundin. tanong. Charot. Pero we should talk to them, not in a way na we're antagonizing them. We should talk to them in a way that we are eager to teach them, na kasama natin sila, na nag-aaral tayo, kasama sila, at hindi lang natin sila tinuturuan. In that way, mas magiging panatag yung loob nila. Okay, tapos na tong episode na to. Ang ganda Charot, joke lang. Ang ganda. I think that's it. I think that's it. Joke lang. Pero I think Sige. kasi ang ganda rin na nasabi niya about sa pananamit, no? My next question would be, if people say that women should dress accordingly, no? Paano ba natin ididiin sa mga kalalakihan, especially, 'di ba, sa mga taong na feeling nila kapag nagsusot For the ng ganito, male gaze. oo, For sa mga the male gaze, sa mga beast, sa mga ano diyan, mga garabing kaisipan. I think iniisip nila you're inviting them na harasin kayo sa pamamagitan ng pananamit, no? Do you agree with that? Or parang at least, how do you at least convince yung mga Yes. kalalakihan na I don't dress for the male gaze? Paano yun sinasabi? Yung pananamit kasi natin, hindi siya kapag eto nakadamit ako, ina-impress ko yung lalaki or yung babae. Yeah. Nakadamit siya based on how you express yourself. Kaya nga may got, may kikay, may bebot, or whatever style that I they love want. the bebot. Diba? I think bebot ang today. Bebot is the theme. Charot. Dati kapag when you wear bold red lips, pokpok ka. Yes. Actually, totoo yun. Parang iniiwasan siya even like in the offices na Tsaka pag yung nag-red blush lipstick on daw. mo, pulang-pula. Putok na putok. Oo. Wala. True. Pokpok ka, ganun. Kapag naka-hoop earrings ka, pokpok ka. Pag may clean shirt The ka, bigger pokpok the ka. hoops, the bigger Diba? the Yes. hole. Actually, even sa mga films. Even sa mga films, sa mga theater plays, kapag ganun yung wardrobe, I think pokpok to. True. Ganun agad. Pero, so given that, na parang meron kayong image in your mind na, ganun nga, it's a stereotype. How do you tell them, no, I It is don't dress for something you? that we should break it. Kasi yung mga kalalakihan nga, nakakalabas sila ng walang pangtaas. True. That's Wala true. nagsasabing hindi ka pwedeng Kami. magtanggal dahil wala kang six-pack abs. Di ba? Walang Yes, ganon. yes. Walang ganon. Pero hindi sila nako-call out. Okay. Hindi sila okay. nababastos. Kasi ako as a woman, parang sa buhay ko naging, parang normal na yung catcalling. Yeah. Normal lang yeah. mabastos. It's Totoo. because you Hirap always yan. experience that every day. Sa mga tricycle driver, different driver, ganun yung ginagawa sa'yo. So we feel na, may something ba? Oo. Pero Ako ba yung as mali? time pass by, kahit balot ka na, nababastos ka pa rin. May Totoo. ganun pa rin. Ipapaliwanag mo sa kanila na, kasalanan ba talaga ng damit o ng marami mong pag-iisip? Oh, I love that. Yes. Paki-RT yun. Tapos Paminsan sa talaga totoo to yun. Lagyan Totoo natin ng yun. quotation. Oo. Oo. Marami Gusto ko mong nakikita yun sa pag-iisip. mismong Ganon. screen. Sa kasaysayan talaga eh. Kasi yung mga sumakop, yung nagdala sa atin noon na ang mga kababaihan ay parausan. Diba? Simula Japanese. Totoo. Yung Rape of Yes. Manila, kung saan ang mga kababaihan, bata pa yan, o kahit anong edad ka pa, nire-rape talaga. Oo. Kasi ang tingin nila sa kababaihan ay something na pwede nang paglabasan ng sama ng loob to the extent na pwede nga emotional punching bag, di ba? Oo, Kahit anong oo. ginagawa Material. nila. Yun yung tingin, ino-objectify nila yung mga kababaihan. Yes. Ako, I grew up in a house na, hindi nga ako nag-suot ng bra, kaya nandiyan papa ko, wala naman siyang pake. Therefore,
for sure Sa kaya yung pag-iisip. gawin ng ibang lalaki. O kung hindi nila kayang kontrolin yung sarili nila, kaya nila nababastos yung mga babae. And kapag sinasabi ng mga victim blamer na kasalanan niya ng babae kasi maikli siya, lagi nating tatandaan na kapag sinasabi natin yon, kumakampi tayo doon sa abuser or sa rapist, sinasabi natin na naiintindihan kita kasi ganyan yung suot niya. Yeah, and, Yes. and I think it's when you're silent, Nagigigil ako. when you're silent, you also condone the behavior. Kapag Oo. hindi mo kino-call out, ibig sabihin, you accept that's a norm, di ba? And nakakagigil siya. Gusto ko yung part na sinabi niya na walang pake yung papa niya. Kasi in your mind, katawan yan eh, di ba? Nasa mali siya mo, kaya ka Oo. nagkakaroon ng ganong kaisipan. Actually, di ba? may ganun talagang nakumalat online eh. Even sa mga police, sorry for the term Oo. sorry na sila yung naisip ko. Kasi online, kumalat yun eh, na parang may isang biktima ng rape and sinisi kung ano yung suot niya. Yeah. Bakit no? Bakit yung nagsuot ng niya? ganyan, di ba? Knowing na Listahan, tumataas paano din yung- hindi ma-rape. Ganun. Oo, kasi even nga may museum nga That's ng so may museum nga ng mga damit Na-rape. na mga na-rape eh, 'di ba? May May mga bata. baby, Firefighter. may mga matatanda, 'di ba? Can I You know also what? add? Nasa isip niyo yan, okay? May sasabihin na si Yeah, go. Veronica. Ayun, Go, siguro laban. add ko lang, ang pangit din kasi sa society natin is we classify women based on their clothes, kung sino yung karespe-respeto, at saka kung sino yung Yeah. kabastos-bastos. The Maria Clara they literally thing. use that term, kabastos-bastos. So Oo. imagine saying that to your mother, to your sister. And I think kasi, ang hindi nila naiintindihan is you shouldn't respect women based on your preference. Hindi pwedeng kung sino lang yung pasok sa standards mo, yun lang yung nire-respeto mo. Because if you only respect women based on your preference, then you don't respect women at all. Ang kailangan mo tandaan is that yung babae na yan, hindi siya nagkulang ng respeto sa sarili Yes. niya. Ikaw yung nagkulang ng respeto sa mga babae. And that's a you problem, di ba? Oh my Yes, God, kung I love predator ka, that. predator ka, okay? Aminin mo na lang. Sisisi pa eh. Oo, umamin ka na. Kasi kahit maglakad yan ng nakahubad, kung hindi ka bastos, hindi yan mababastos. Actually, I agree dun sa notion na yun na kapag kunwari, kahit ano naman suot niya, as long as sa utak mo, diretso ka mag-isip, Oo. wala kang pake dyan, di ba? So, speaking of pake, sana mas magkaroon kayo ng pake dun sa next parts ng ating programa dahil marami pa tayong pag-uusapan. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates, so syempre pupunta naman tayo sa question kung nasaan nga ba ang mga kababaihan ngayon when it comes to equality in society. Equality nga ba ang kailangan ng mga kababaihan or is it equity? Or is that same or of one word? Are we now treated equally with men or are we still lower? What do you think? Veronica? We're not equal pa rin. Pero we can say na patuloy na umaabante ang mga babae kasi we Yes. continue to prove them wrong. We continue to defy yung mga standards and expectations na sinaset nila for us. Pero hindi natin masabi na nandun na tayo, nakapantay na rin tayo. Kasi kung titingnan natin siguro yung mga spaces natin at saka yung mga nangyayari sa school, sa household, kung talagang pantay na tayo, hindi tayo ma-objectify, hindi tayo sisisihin sa mga pagkakamali ng mga lalaki, yung mga predators. Right. And then, kung talagang pantay na tayo, dapat hindi na tayo, makakalabas na tayo ng, hindi natin na-feel na nire-risk natin yung sarili natin. So we should, dapat nagko-coexist yung freedom natin and yung safety. Hindi yung, kunyari, lalabas tayo ng may revealing clothes. Hindi yung sasabihin nila, i-empower ka nila sa Facebook na, okay, safe ka, ganyan. Ay, go girl, ganyan sila. You have a right to wear what you want. Pero, Pagdating mo sa labas. Pag naharas ka, sasabihin nila, oy, anong ina-expect mo? Yan yung suot mo sila. di ba? Yeah. Medyo Victim nandun blaming pa pa rin rin yung... talaga. Ayun, dapat yung ganong nagko-coexist mentality. yung freedom and safety. Hindi pwedeng malaya tayo pero merong consequence. Kasi nino-normalize nila yung mga consequence na yun, when really, dapat kaya natin gawin ng ligtas at hindi natatakot yung mga ganyang bagay. Yes. Right. Wala. Ang Micaela? ganda Si Micaela pala dapat. Equal, masasabi ko bang equal? Sa pagtingin ko, hindi. Huwad ang kalayaan ay binigay sa atin. Kung makikita natin, mula sa kasaysayan hanggang sa kasulukuyan, na patuloy na nakikipaglaban ang mga kababaihan sa basic rights nila, something that they should have experienced in the first place, na hindi na to dapat binabaka, hindi na to dapat minamarcha pa sa kalsada. Kasi dapat nararanasan na to ng mga kababaihan. Ayun, katulad ng sinabi, meron pa rin mga unequal na kung saan ang mga kababaihan ay nakakaranas ng harassment,
pangmamaliit sa trabaho, di ba? Sobrang hirap din minsan na bawal ka rito kargador, di mo to kaya. Driver ka, emotional yung mga kababaihan. Pero kung makikita natin sa kongreso, puro lalaki ang mga emotional. I love Diba? that. Dahil dyan, Sino yan? papakita kami ng mga Pakipangalanan. screenshots. Eto sila. And ayun, kung makikita natin, sa tuwing hahakbang tayo na taliwas sa gusto ng sistema, nararamdaman natin yung panglilimita. Kasi hindi naman talaga tayo tunay na malaya, mahaba lamang yung tanikala. Yeah. Kaya sa daming issue na kinaharap ng mga kababaihan, patuloy tayong susulong at aabante. Ayun, palaban militante ang mga kababaihan, hindi lang sa Facebook, hindi lang sa social media, at patuloy nating dapat bakahin ang mga maling gawain at patuloy na nating tunggaliin ang sistema dahil hindi lang tayo nakipaglaban para makalaya, kundi para tuluyang sirain at durugin ang sistemang nagpapahirap sa sangkababaihan. And dapat, kasama natin yung mga kapwa mo ring kababaihan. Yes. Di ba? And Don't ostracize other women simply because they think or dress differently than Yes. you. Di ba? Yes. So, And I think the Gen Zs nowadays, sobrang believe na sila sa women empowerment. It's just that the boomers. Correct. Iba pa rin talaga mag-isip, especially in the workplace. Nakikita Yeah. pa rin natin yun, yung difference in generation. So, actually guys, there's a recent study nga daw that shows that women today choose to delay childbirth. Totoo yan, naririnig ko yan. Ang dami. Parang double income, no kids. I love that, di ba? So, in this case, tingin nyo ba na natuto ba tayong mga babae na hindi na ikahon ang ating mga sarili at hindi din mag-base sa sinasabi ng society about women when it comes to, like, for example lang, biological clock? Like, tingin nyo ba parang mas progressive na tayo in that matter? Or do you think that this kind of parang mentality is somehow bad also? Kasi for other women, they think na it's our duty to Oo. procreate or something like that. Minsan Anong nagsasabi thoughts pa, "Ay, niyo late doon? na ako." Oo, or late na ako. Yung iba, pa, swerte ka nga, buti nga, nagbubuntis ka or Oo. something like that. How do you deal with that parang difference in terms of thinking when it comes to like the biological clock of women? Do you empower them to have kids or do you think na sige, kung anong trip mo, Whenever bahala you're ka. ready. Whenever you're ready. I think what we should emphasize here po is yung their right to choose. So kung ako Yeah. gusto ko mag-anak, ikaw ayaw mo, okay lang yun. Hindi kita pipilitin at hindi ka din dapat pinipilit ng iba, hindi ka din dapat pinipressure sa kung anong gusto mo. Kasi Love that. Mm-mm. Specifically dyan sa pag-aanak, sino ba yung magkikarry? Correct. Bukod Katawan dun mo sa yan. 9 months, sino yung Correct. magpapalaki, sino yung hanggang lumaki yung bata. They should know na hindi dapat inaabot lang na responsibility sa mga babae yung pag-aanak. Lalo na kung hindi naman kayo yung magbibitbit. Kasi buhay yung pinag-uusapan natin. Yeah. And if ayaw nung nanay, sino ba yung magsasuffer? Di ba yung anak lang din? So, do it both for the child and also for the woman. Kasi may karapatan siyang pumili kung anong path yung gusto niya. I love that, yung Yes. power to choose. And It's there's a for you lot to of say. silent expectations when it Oo. comes to women about childbirth, being a mom. You have to be like a great mom, a good child, a good daughter, a good Yes. sister. There's so many expectations Kumbaga, when it may comes to body, women. may rules. Correct. Ikaw, Micaela. Ayun, naging norms na siya sa atin di ba? Ayun, minsan nga yung mismong nanay pa natin nagsasabi na, Yeah. dapat mag-anak ka kasi ganito, ganyan. And sometimes, nanay din natin yung nag-i-insist sa atin na sinasabi na mag-anak ka para dumama yung lahi natin. Correct. May tumatango-tango dyan sa likod ng screen. Hindi Agree sila, guys. hindi siya magandang pangkaisipan. I know that it's so hard na sumagot tayo pabalik sa nanay natin. Pero lagi nating tatandaan na yung mga maliliit na bagay ay importanteng binabakan natin nang sa ganoon na makagawa tayo ng progresibong action. Kasi ayun sa pag-aanak, hindi lang tayo basta natuto na sobrang hirap manganak, ang sakit. Hindi lang tungkol doon Natuto rin tayo kasi ayun, sobrang daming kahirapan. Nakikita tayo ng mga kabataan na nandyan sila sa lansangan, pinapabayaan. So, minsan din kapag inintay yung stability, kung emotional stable ba tayo, are we prepared na And are you psychologically ready to Yes. actually Yeah. have children? kasi, diba? di ba tayo, marami tayong traumang kinikare and until Correct. now, hindi pa rin siya healed. So, kapag hindi na-healed ang isang trauma or ang isang, yung traumang naranasan natin, may instances na ma-project natin siya. Kahit gaano pa tayo kagaling mag-advise, mapoproject natin siya sa anak natin. So, walang mali kung gusto at ayaw mo mag-anak. Pero dapat siguraduhin natin na we are capable and we are really ready to have a child. Handa ba tayong gumising ng sobrang aga kasi umiiyak yung anak natin, padedein natin sila, handa ba tayong pag-aralin sila, may pera ba tayo?
Ganon, Yeah. kailangan din consider. And yung mindset na, do you have to give up your career if you were to have a family? Why can't women have it both, di ba? Yeah. Why can't there be more systems that allow women to have both a career and a very stable family while having a stable income? Di ba? So maraming structural problems na doesn't allow women to achieve that kind of parang achievement in life. It's always an either or. Yeah. Dagdag And Yeah. ko din. Sinasabi nila na ang babae ay hindi kayang mag-excel sa pamumuno, sa iba't ibang aspeto. Pero kung titingnan natin, paano natin malalaman na kayang na makababaihan kung kinukulong lang natin sila sa loob ng tahanan? I love that. I love that. Parang no pro-housewife na mentality, Yes. diba? And of course, I agree sa sinabi niya dalawa. No? Kasi, Bilang lalaki. Bilang, I ano, agree. nga ako lang lalaki dito. Pero agree ako, no, para ma-stop din yung yung generational trauma, di ba? Correct, Hanggang dun pa lang, pag mahusay mag-isip ang isang babae, mahusay siya magplano. ng lahat. Correct. And, of course, puputulin ko muna ngayon dahil alam ko marami pa kayong sasabihin about sa topic natin today. Kaya naman, umaapaw ang ating kwentuhan sa aming ibabahagi mamaya, sa pagbabalik lamang na Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates, stereotyping, misogyny, and sexism, no? Ilan lamang ito sa mga naranasan ng mga kababaihan bilang mga kabataan. Sa tingin nyo ba, paano natin mapapaliwanag ang pagtingin ng society sa mga kababaihan na walang diskriminasyon na nagaganap? Meron nga ba or wala? Oh. Do you think? And how May do you discrimination say pa it? ba? Oo. Or what? Ayun nga, meron pa rin talagang discrimination ngayon. And yung mga kabataan natin, makikita natin sila yung matatapang ngayon, di ba? So, dapat gamitin natin yung desire nila. Tayo din mag-push sa kanila to do better, to know that they can do better, na they can be so much more than what this society expects them to be. So, a way to do that is really kailangan din talaga nila i-surround yung mga sarili nila with empowered people. I think that's a good thing kasi these people will encourage you to find yourself, find your identity, na hindi ka nila judge, hindi ka nila ipapafeel na you're incapable or you're unworthy of this path. Ayun. So you think you have to find like-minded people Yes. who are But- empowered. yes, But what do you do with those who are not? Yun po. Kasi when you're empowered, when you feel that in your heart, sisigaw na rin yung puso mo na, okay, ganito pala yung feeling niya. Gusto ko maranasan din siya ng ibang tao. Yeah. So that's what being in a safe space feels like. Na you want that safe space to grow even more. So when you meet people who are not, ikaw naman yung nag-encourage sa kanila. So after mo matuto, ikaw naman yung next na mag-encourage sa ibang tao. Or you could probably set better boundaries also, di ba? We encourage people to set better boundaries that if you don't respect me as a woman, I don't need you, Yes, di ba? Or yeah. you can go elsewhere, Yes. di ba? Totoo. Find other people that magto-tolerate ng ganong behavior mo. Ikaw, Micaela. Pinapakita natin or pinapaliwanag namin sa lipunan na may diskriminasyon talagang nangyayari kasi nararanasan naman talaga siya. May mga nagsasabi nga na kapag may diskriminasyon, dapat meron kang backup research. Pero the experience itself, yun na yung proof na meron talagang diskriminasyon. Nagkakandak kami ng event at ang mga audience namin ng karaniwan ay mga kabataan. Kasi kabataang babae. Kasi sila din nararanasan nila yon. Pero hindi nila alam na diskriminasyon pala yun. Lumaki sila na inaabot nila yung pinakamataas or ang taas na pamantayan para sa mga kababaihan na dapat maganda, dapat maputi para masabing maganda, dapat sexy, dapat mapayat, dapat nakaganito, dapat nakaganyan. Maraming dapat. Sa ganoong edad, sobrang tinatry nila na mag-fit in to the extent na, ako pa ba to? Yeah, At yun ay isang diskriminasyon. Kasi binabago mo yung sarili mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil yun yung sinabi ng sistema sa'yo. I love that. Ayun, yung mga kabataan as yung mga maging estudyante namin sa organisasyon, sobrang daming event na rin. Hindi magkadamihan sa mga event. Hindi, i-claim mo, madami. Sobrang- Madami. Sabihin mo. I-claim mo, madami. Natututuhan nila na mag-share, natututuhan nila na tumayo para sa sarili nila. And that's one of the best result of the event that we have conducted. Na matuto Yeah. silang tumayo, hindi lang para sa sarili nila, kundi para na rin sa ibang tao. Kasi di ba,
yung sistema or lipunan natin ngayon, pinagkukumpetensya ang babae sa babae. Right. Yeah. Sa Mabigay ka ng pelikula pa example. lang, di ba? Yung mga kabit, let's say, ano na utos, laging babae. Bakit laging babae yung nag-aagawan? Di naman, pero yung lalaki yung nagloko, pero yung babae yung inaantagon. I love I love that. it. I love that. It's That's very Something concrete. na ini-instill pa rin sa atin. So Yeah. therefore, yung media, may epekto siya sa Yeah. mentalidad ng tao. Ay, puro kasi babae, ganito. Pero yung lalaki, nasan siya sa sinisisi na yun? Yeah. Sinisisi ba siya? O pwede nga, ginoglorify pa yung lalaki kapag happy ending sila ng legal wife eh. Pero yung kabit, grabe yung hate. Yeah. Yeah. Diba? So therefore, hindi lang, pati rin pala media, may Yeah. epekto siya sa atin. May Right. epekto siya sa mga bata or sa mga nakakanood nito. Yes. And speaking of pagtindig at pagtayo ng mga kababaihan. Ano no? talaga? Ano talaga? Well, speaking of standing for their truth, sa Ayan. tingin nyo ba, sa panahon natin ngayon sa society, tanggap na ba natin na woman can lead and that woman can take over and she is more in this society? Ay, ang ganda ng tanong na yun. Yes. Tingin mo ba, in this society, do we allow women to lead, to make changes, Yeah. take over? Veronica? I think, totoo naman na women can lead, no? Pero ang problem kasi dyan is, yung society mismo yung pumipigil sa atin para magkaroon tayo ng opportunity to prove that. Kasi wala ka pa mismo dun sa position na yun. Ang dami mo nang mariginig na, hindi ka naman kasing talino ng lalaki na to or babae mo ka lang, kaya di ba? yan. Oo. You're too emotional for this, you're too gentle. Paano ka mag-lead? Akala nila mga babae, hindi nila kaya maging strict or akala nila kahinaan yung pagiging emotional ng mga babae. Pero the truth is, yung pagiging emotional ng mga babae, it's what makes them good leaders kasi it makes them compassionate, it makes them empathetic, which is what is the quality of a good leader, di ba? Siyempre, gusto mo yung leader na may pakialam sa mga tao and that's what women are. I love Ganda that. nun. I think that's Ay, it. tapos na tayo. Tapos na tayo. Eto na. Micaela, ikaw. Of course, women can lead. Kung wala naman kasing kasarian yung yung pagiging liderator, yung pagiging Yeah. pinuno. Ang dapat nating is yung are they qualified? Kung corrupt sila, kung political dynasty. if they Walang have babae, done lalaki sa korupsyon. Yes. Hala siya. Yes, babae, you can lead. Pero kung corrupt kang babae, you can't lead. Oo, tama, Kasi tama. tama na, sobrang corrupt na ng sistema natin ngayon. We deserve someone who truly care for the masses. Yeah. Yung may paki talaga sa masa. Kayang mag-lead ng babae, pinatunayan nyo, sa group work pa nga lang, babae, sobrang galing Madetalyado. Yes, Oo. even sa school, mga valedictorians. Correct, mga correct. honor Kasi students. yung mga kababaihan, totoo namang may tapang at talino sila. Tanging tinatali lang sila ng sistema natin para lang hindi mahigitan yung lalaki. Totoo namang hindi rin talaga tayo pantay-pantay, katulad ng sinabi ko kanina. Kasi kung titingnan natin ang kasalukuyan natin, sobrang grabe yung pagkukundina sa mga kababaihan na kapag nagpakita sila ng galing, sinasabi na, ganito lang kasi yan. Mag-aasawa siguro, lang yan. Oo, diba? yan masyado. That mentality na kung saan na, wag ka na mag-aral kasi mahal ng tuition mo, mag-aasawa ka lang din naman. Correct. Diba? Tapos sinasabi na, sus, babae, diba, gamto yan ka. Emotional Oo, yan. moody diba? yan siya. Ayun, sa nagdaang election, nakita natin kung gaano karampant ang discrimination, misogynist, and sexism that even the government allow it and even use that system para lang mag-take advantage sa election na yon. And ayun, hindi siya magandang tignan at dapat natin siyang binabaka. Dapat na tayong kumawala sa mapangsamantala at mapang-abusong sistema. Kaya hanggat hindi pa tayo nakakalaya, patuloy tayong ahakbang hanggat makawala tayo sa tanikala. I love Ganda that. nun, grabe. I think, yung ender ng episode. Oo, na yan. wag na. Hindi na kami Kasi parang magsasalita. ang ganda Tapusin eh. natin. Pero I think, hindi na ako mas magpapalabok pa para Oo. hindi makat yung ganung momentum. No? Pero I think yung takeaway ko lang sa episode ngayon is, change is the most constant thing in this world. No? Parang, tapusin na natin yung salitang Maria Clara mentality sa mga kababaihan. No? Nagpo-progress ang lahat. Ang mga kababaihan ay nakakatayo na, nakakatindig na, at to the point na mas magaling pa sila sa mga kalalakihan. No? Speaking ako sa sarili ko, no? Na kasi Personal take to. even sa school, may mga babaeng mas magaling pa sa akin. And hindi lang yun nangyayari sa akin lang. Nangyayari yun sa buong society natin, sa buong Pilipinas, no? If credible naman ang isang tao o isang babae na tumayo at mamuno,
wag na nating patagalin pa. True, true. Yes, I think ikaw one thing that I also learned from this is that regardless of your gender, you have a lot of role when it comes to creating safe spaces. Kasi kung ang mga lalaki ay titindig para sa mga kababaihan, they would be good allies also. Yeah. Kasi let's admit it, iba ang psychological at physiological build ng isang babae sa isang lalaki. And we shouldn't pit them against each other. Actually, we should foster camaraderie regardless of gender. Sa mga kababaihan, wag din tayong tumingin ng mas mababa simply because iba ang background, iba ang pinanggalingan, iba ang relihiyon ng isang babae. I think there is a lot of room when it comes to thinking about how families can form better Yes. better women in this society. How can better women lead a better society? So dapat hindi natin tignan na babae ka lang. Dahil nga babae ka, meron kang kayang ibigay na hindi na ibibigay ng iba. 'Di ba? Yeah. At even amongst women, the unique experiences that you have will definitely form a different outcome. So I think we should always encourage other women regardless of how they think. Kasi a different kind of thinking will bring a different change in society. Yes. So sana yung mga manonood ngayon, wag niyong i-down yung mga guests natin, wag niyo rin i-down yung mga iba na iba ang perspektibo kumpara sa inyo. Kasi ang bawat isa ay may kanya-kanyang dinadala. At Yes. dapat, we should be more understanding of each other because the world is already riddled with problems, with issues. Huwag ka na dumagdag, no? Diba? So, syempre, no, and with that, usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka! Thank you so much to Veronica and Micaela. And of course, sa BP Studios, Ang maraming salamat po! galing-galing. Thank you so much.